Hi guys! Welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So ang pag-uusapan natin ngayon ay hasaan. So before tayo naging professional, ganito yung mga hasaan natin. So meron tayo iba't ibang hasaan dito. Pero bago ang lahat, meron tayong package din kasi. Galing ito kay Hasaang Pinoy via Bicol Owned Blade. So pinadalhan tayo ng hasaan para ating masubukan kasi wala pa tayong hasaan na gawang Pinoy. So lahat ng hasaan ko ito mga China, Japan, yon most likely mga hindi gawang Pinas. So unbox na rin natin. Gamitin natin tong 8th ridge knife na blacksmith's folding knife. So ang may-ari nito ay si Jay Gu. Thank you kay Jay Gu sa pag-order. So, ayan siya. Blacksmith's knife siya pero folding. So, unbox tayo. So, ito pong hasaan na to, kumbaga parang napili lang tayo doon sa page ni Elmer kasi pinadalan siya ni Hasaang Pinoy ng mga hasaan, tapos parang nag-promo sila na yung mga sharer, may lucky sharer na mapipili. So isa tayo sa mga lucky sharer na napili na bigyan ng hasaan. So natin, sabi ito ay estimated is 1,000 grit. So pang finishing siya. So hindi ko alam kung saan ito gawa. Pero message ko rin ngayon si Hasaang Pinoy. So ayan siya. Ayan. 1K grit. Hindi ko lang sabihin ng BS. So medyo gaspang. So galing pala tong Baguio, no? Ito ay mga lokal na mga bato na ginagawa doon, So hindi ako sure kung 1,000 to, pero parang medyo magaspang. Pero subukan natin later. So, ayan. Pag-usapan muna natin yung mga hasaan na ginagamit ko bago ako naging professional. Kasi since naging professional na ako, yung mga gamit ko ngayon is na talaga, naghahasa ako sa belt grinder na. Bihira na ako maghasa dito kasi mas mas mabilis, tsaka mas maganda yung finish kapag doon ako sa belt grinder naghahasa. So pag dito kasi sa bato, sa mga diamond sharpener, siya, makikita may mga gas-gas ganyan. Hindi siya maganda tingnan kung gagawin mo siyang pambenta or kung pang commercial. So maraming klase ng hasaan. Merong diamond sharpener kagaya nito. Ito mga diamond sharpener to. So yan. Ito portable lang, mga pang kung meron kang mga EDC gears, pwede mo siyang isama sa gear mo. So meron ang bag out bag, magandang nasa loob na to. So mga diamond sharpener siya. So yung mga sunod is yung mga bato. Saan na ito? Ito yung mga karaniwang nabibili natin, mga China. Kita nyo, na siya, gamit na gamit din. Marami din akong hinasa dito. Bago to, nung nakuha ko, naubos din. Actually sa dami ng itak na dumaan, ito, lahat to dinaanan siguro. Ito naman pang finishing. Ito medyo pino na to, mga 2,000 grit siguro to. So ito naman mga Japanese na na whetstone. So ayan, medyo na din, pwede na ring pantayin. Sa mga pang finishing to.
Meron pang ibang klaseng hasaan mga J-nut, ganyan. So sa atin, meron yung peanut. Philippine Natural Stone. So yung Japanese Natural Stone, meron din tayong mga version na ganun. So yun yung mga pang finishing. So pag-usapan natin yung mga pros and cons. So itong mga diamond sharpener, they always stay true. Dahil lagi silang pantay. Kahit maluma sila, pantay sila. So kapag maghahasa kayo, mahalaga na pantay yung inyong hasaan. So ito meron ditong double-sided na diamond sharpener. 1000 grit at saka 300 grit. Itong 300 grit ko, medyo upod na to. Kaya bumili ako ng isa pa na mas magaspang. Ito 150 grit to. So kahit upod na siya, kahit maluma siya, pantay na pantay pa rin siya. Medyo nagagamit ko pa rin kaso hindi na siya ganun katalas. Pero at least nagagamit pa rin siya. Tsaka ang pinakamahalaga, pantay pa rin siya. So unlike nito mga bato, itong mga whetstone na kapag ganitong gamit na siya, kailangan mo rin siya i-maintain. Ito kailangan ko tong hasain. Usually yung ginagawa nila sa semento, igagano nila sa semento hanggang maging pantay. So ito hindi ko na naasikaso kasi hindi ko na rin masyado nagagamit, mga nakatambak na lang to dito. Dahil nga ang gamit ko ay itong mga belt grinder na. Ito medyo bago pa to. Mga pang finishing to. Ginagamit ko rin to madalas. Pero ayun, medyo pa naman. Hindi pa naman siya nag-a-arc. So mga pang finishing ko to. Yan. Ito rin mga finishing pero talagang kailangan ng maintenance. Kailangan na pantayin. So, para maging consistent yung hasa nyo, kailangan pantay na pantay siya. So yun yung cons nito. Another thing, kapag nabagsak tong mga whetstone, minsan nababasag. Unlike nito mga diamond sharpeners, kahit mabagsak siya, okay lang. So yun, maghasa tayo kasi meron ako ditong pocket knife na kahasa ko lang to actually. Napadaan ko na siya sa mas mataas na grit. So kailangan ko siya padaanin sa mas pino na grit. So sakto. Maghasa tayo dito. Testingin natin. Let's go. So isa pa pala sa sa cons ng whetstone is talagang required na ibabad siya sa tubig. So kailangan basa siya. Hindi siya pwedeng hasaan ng tuyo kasi iinit. Nainit yung talim. So may possibility na magka-problema ka sa heat treat nung knife mo. Kaya kailangan lagi siyang basa. So ito yung sinasabi ko. Since naging professional tayo na knife maker, nakabili ako ng hasaan na industrial. So malaking bagay ito kung isa kang pro. Sige. So habang nagiintay, may naalala ko, meron pa pala akong hasaan dito na ang tawag doon yung guided na hasaan. Kukunin ko lang, wait lang. So ito po yung sinasabi ko na guided. So kitang-kita nyo, hindi ko na masyado nagagamit. Sabi ko naman sa inyo at pag naging pro kayo, hindi na kayo masyado gagamit nito pag nakabili kayo ng belt grinder. So itong guided, siya, medyo may pa. Dito. Itlog ba yan ng gagamba. So si guided, hindi mo na siya kailangan mamroblema sa skill sa paghahasa. Kasi ang paghahasa ay isang skill. Dahil meron kang concepts na sinusundan. So may techniques kang kailangan matutunan para makapaghasa ng maayos. Kasi sa totoo lang, ang paghahasa hindi siya basta-basta, no? So pag mali ka ng hasa, minsan nagiging wavy yung talim mo. So kung talagang wala kang talent sa paghahasa, ganito yung hasaan na dapat sa'yo. Ang tawag dito, guided na hasaan. So yan. Ito yung mga hasaan niya, iba-iba rin to. Ayan, may mga super fine din to. Tapos yan, mga whetstone, iba-ibang grit din.
180, 600, 320, ayan. Kompleto to. So, start ka sa pinaka magaspang, papunta sa fine. So, ayan, marami pa dito. Ang dami. Yan. So, iba-ibang grit yan. Ito, mga gamit na gamit, no? So, meron siya kasamang rod. Saan na ba yung rod nito? Ito yung guide nung rod niya. Ito yung rod niya. So, ang ginagawa dito, itong guide nung rod is nakatusok dito. Yan. Tapos yung angle ng, albawa, may degrees kasi ang hasa eh. So, may marking yan. Ayan. Kung ilang degrees yung gusto mong hasa. Meron tayo ditong pang sukat ng kung ilang degrees, saglit lang. So ito pang sukat to ng ng angle ng hasa. So may 15 degrees, 17.5, 20, 222.5, 25. So papataas yan. Papalaki ng angle. So konting lang. Share ko lang yung about sa knife geometry. So, if you want your knife to slice good, yung madaling panghiwa ba, talagang pag ihiniwa mo ng gulay hindi lumalaban, mas maliit na angle, mas maganda. So, ang problema naman sa maliit na angle, hindi mo siya pwede ipangkahoy. Kasi mabilis masisira yung edge mo. Kasi manipis na yan. Makikita nyo, ayan, manipis na nung talim niyan. So, pag papunta ka naman sa utility, syempre, mas makapal, mas maganda. Kung gagamitin mo sa pang wood chopping, mas makapal, mas maganda. So, ayan, ito. Ang laking angle lang nito. Ayan. So, sample tayo paano paano magsukat ng angle. Ito, naghasa ako sa feel lang. So, medyo manipis yung hasa ko dito kasi slicer siya. So, ang gagawin mo dyan, igaganyan mo siya. Check mo kung hindi siya lapat. Kailangan yung edge mo is lalapat dun sa dalawang sides. Dito sa medyo manipis. Yun. Hindi pa rin. Konti pa. Yun, okay. Ito siya. Nasa 15 degrees. So, talagang slicer tong yung ginawa kong knife na to. So, kuha tayo ng ng wood chopper. Sukat natin tingnan natin kung ilang degrees. Meron tayo dito minasbad. So, eto kay na rin to, kay Jaegu. Nag-swap deal kaming dalawa. So, yung minasbad na to ay kanya na. Sige, try nating sukatin kung ilang degrees ang kanyang hasa. So, kailangan nakaganito siya. Yan. Meron ipakita sa camera, ang haba eh. So, hindi rin. So, hindi, teka. Manipis din pala tong dulo banda. So, itong dulo banda, 17.5 degrees. So, medyo rin to. Manipis din tong dulo banda. Pero dito tayo sa likod. Ito, makikita na natin yung papakapal na siya. Ito, 25. Pasok sa 25 degrees. Hindi, teka, konti pa. Ito, 22.5 degrees. So, ito, makikita natin mas makapal na siya. Malayong malayo doon sa 15 degrees na folding knife natin. So, yun siya. So, pagdating sa sa knife geometry, iba-iba ang purpose eh. So, ayun. Kasa natin tong guided sharpener. So, ang itsura niya, ganito. Bawa, ito yung bato. Nakashoot siya, ganyan dito. Yung kabila, ganun din. So, may screw dito. Yan, para siya.
adjust. Di pa. Yun. So ganyan pag nakashoot na siya, higpitan mo dito para mahawakan ng mabuti. So ayan na. Shoot mo na lang dito sa ano niya. Sa guide. Then si-knife mo dito nakaipit. So kung si-knife ito, ganito yan. So lit masyado ng knife, no, para dapat kasi ito nakalawit na ganyan dito sa dulo eh. So sample lang naman. So ganyan siya. Then yan, fix na yan. Igaganyan-ganyan mo na. Yan. So ganyan si guided. So para malaman mo na okay na siya, kailangan wala na siyang bula-bula. Ay, may kita nyo doon, may gumagalaw-galaw. So bula yun. 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 So hindi pa niya na-it mabuti yung tubig, ano. So hintayin yung matapos yung pagbubula-bula na yan bago nyo siya gamitin. So yun, natapos na siya, na-it na niya mabuti yung tubig. So ang ano, gusto kong ginagawa sa mga hasaan ko, inaabit ko siya sa gato kasi ayoko yung gumagalaw-galaw siya. So yan, basahin lang natin konti. Yan. Tapos sa paghahasa, pag ganito ako maghahasa kasi gusto ko nararamdaman ko yung angle nung ano. So igaganyan mo siya, papakiramdaman mo kung nasaan yung ano niya, angle. So ang pakiramdam niya parang ayun, ito, nahuli na. So habang iginaganyan mo siya, may mararamdaman parang ano eh, ang feel niya is parang may bumabangga. So dalawang bangga yun eh. So pag galing ka dito sa flat, iginanon mo yung unang bangga, yun. Pag galing ka naman dito, yung unang bangga, yun. So ang gagawin mo, papakiramdaman mo yung gitna ng bangga na yun. So pag nakuha mo siya, sige, isa pa. Yun. So pag nakuha mo siya, tapos paakyat. So pansin nyo medyo diagonal yung knife ko, no? So yung ganitong technique is na-pick up ko sa Japanese na style. So diagonal, daliri nakalapat doon sa talim. Para ano, para pantay na pantay. Tapos gagapang ka paakyat. So kailangan mo i-maintain, no? Kailangan maging consistent yung angle. Sarap gamitin ito, ah. Kung 1,000 grit to, tapos may gantong gaspang, feeling ko ang bilis. Yan. Tanya, lumilinis na ng konti pa sa ilalim. So may kita mo siya. Usually ano, nilalagyan to ng marker pa nung iba para makita kung ano yung lumalapat. Pero since ano naman, kita nyo may mga rough spots sa kabila, ito. Yung mga rough spots, magiging indicator mo na rin yan kung nahasa mo siya. So itong part na to, hindi ko pa nahasa itong ilalim na to. Ayan, nawawala yung mga rough spots na yun. Maintain nyo lang yung tubig. Kailangan ano siya, basa pa din para hindi mag overheat yung knife, yung edge mo.
Yun. Kita nyo? Maganda na yung edge niya. Kumikinis na. So, habang hinahasa nyo siya, kakapain nyo. So, makakaramdam kayo ng gaspang sa likod. Wow, ito hinahasa ko. Doon sa likod yan, makakaramdam ka ng gaspang. Yun yung burr. So, yung burr na yung tinatanggal natin. Yun yung hinahasa natin. So, sa kabila, ganun din. Naka-angle din yung kamay ko. Papairamdaman mo din. Igagano mo din. Maramdaman mo yung bangga-bangga. Para ma-flat mo siya. So, yun. Ito. Basahin muna natin. So usually pag naghahasa ako, after 1,000 grit, pwede na talaga siyang gamitin. Ano na, ipadadaanin mo na sa strop. Pero kung talagang gusto mong matalas sa matalas, so pwede po siyang padaanin sa ano, sa mas mataas na grit, sa mas pino. So, ang lit ng knife, no? Nahirapan ako. Matry natin sa dulo. So, yun, no? Kung papakiramdaman mo siya, may konting talas na. So, kung ano to, kung medyo praktikalan na galawan, pwede na to. Pero kung ako na ano, na professional, padadaanin ko pa to sa ano. Pero kung yun nga, kung mga ano lang, mga pang sariling gamit lang, okay nitong 1,000 grit na to. So, para patunayan, testingin natin yung talas niya. So, muna tayo ditong papel. Hindi pa to nai-strop ha. So, kung papakiramdaman yung edge, ramdam ko yung burr. So, yung burr kasi na yon, ito yung talim niya na baluktot pa. So, yung manipis na talim, hindi yan nakatuwid after hasain. So, para maituwid yon, yung iba ang ginagawa dito sa kahoy, ikinukuskus na pa ganun, kabilaan. Or, gumagamit ng leather strop. So, si leather strop, ito yun. So, ito, meron tong chromium oxide ata, o yung buffing soap ang tawag nila, yung kulay green. So, ipinupunas yun dyan. Tapos ito, iginaganon. So, ang purpose nun is para maituwid itong mga burr na ito. Kasi itong burr na ito, kung ano, kumbaga, imagine nyo na lang. Meron akong talim. Pero yung dulo ng talim ko, yung pinakamanipis, nakabaluktot. So, kung nakabaluktot siya, pag ihiniwa mo siya, purol pa rin yan. So, ang ginagawa nung pag-i-strop, itinutuwid niya yung napakanipis na talim na yon. So, pag naituwid na siya, tuwid na, magiging effective na yung talas niya. So, para maging effective tong talim na to, tinutuwid niya lang. So, yun ang purpose ng strop. So, ganoon din yung purpose ng honing rod. Teka, kunin natin yung honing rod. So, ito si honing rod, ano? So, si honing rod, ganoon din ang purpose niya. Kasi hindi talaga natin maiiwasan habang ginagamit natin yung patalim, lalo na kung yung ano, mga itinataga. Hindi natin maiwasan na minsan bumalubaluktot yung mga edge natin. Yung pinakang micro na level ng edge natin, no? Bumabalubaluktot yan. So, habang ginagamit natin siya, parang pakiramdam natin pumupurol. Pero hindi talaga siya pumupurol. Bumabaluktot lang yung edge na yon. So, ang ginagawa nitong honing rod, iginaganyan, diba? Kinakaskas. Tapos, ano, ang nangyayari doon, na itutuwid lang yung kanyang cutting edge. So, same concept. Same concept ng strop. Saka itong, ating honing rod. So, ito, itetesting natin. Hindi muna natin itutuwid yung kanyang burrs. Hindi natin
Minsan pala itong burst na to, tinatanggal din. Kasi may burst na sobrang haba. Ang ginagawa naman doon, pinapadaan pa sa mga mas fine na hasaan. So, hindi na muna natin aayusin itong burr na ito, itong ating baluktot na edge. Testingin natin right away after doon sa 1000 grit. So, yun, matalas pa rin. Pero ramdam ko na parang lumalaban. Ang rinig yung tunog na parang may naglalagari. So, yun siya. So, hindi pa super refined yung edge. Ayun, parang nilalagari. Maingay. So, ayan. Kita nyo, di ba parang jagged yung cut nitong paper. So, game. Tayo. Mag-testing tayo dito muna sa kahoy. Try lang natin kung effective. Kung maitutuwid ba, kung matatanggal ba yung mga burr. So, ito tayo sa kahoy. Parang nandun pa rin. So, isa pa. Actually, mararamdaman mo siya sa daliri. Ayun, napunta sa kabila. Nandito na. Kanina nandito. So, yung gaspang napunta dito. So, isa pa. Ito naman. Sumobra. Ayun, nabawasan dito. Dito parang sakto lang. So, testing ulit tayo. Okay, medyo gumanda na. Hindi katulad kanina. Ayan, medyo gumanda siya compared dito. Talagang jagged. Okay, mag-try tayo. Honing rod naman. Sa honing rod naman tayo magtuwid ng ating cutting edge. So, pakiramdaman natin. Hoy, nandito. Sa kabila. Dito wala. Okay. Okay. Testing. Yun. Talas. Mas maganda lalo. So, mas ramdam ko, mas smooth na. Pero may part pa rin na magaspang. So, try tayo leather strop. So, si leather strop, para sa akin, ito na yung final mo talaga. Or, kung meron pang talagang meron pang hindi kayang daanin sa leather strop, pinapadaan siya sa mas fine grit na bato. So, since ang nire-review natin ay itong hasaang Pinoy, so, doon na natin padadaanin sa mas magaspang na bato. Ayan na. Yummy na. Okay. Ito pala siya sa ang Pinoy. Background natin. So, ayan. Okay. Ayan na. Pwede na siguro pang ahit to. Uy, secret yun. Kita nyo ba? Yan na. So, ito na yung pinaka matalas na kaya nating gawin with the 1000 grit hasaang Pinoy. So, ayan, kita nyo. Mas madali pag na-strop nyo na siya. So, I recommend na kumuha rin kayo ng leather kung gusto nyo ng ng talagang swabe ang talas. Pero kita nyo, di ba? Hasaang Pinoy, 1000 grit, kaya mo nang humiwa ng ganyang katalas. So, sobrang na siya.
So, yun, yung mga sikreto ng paghahasa. Actually, hindi siya sikreto, you can Google this. Pero kung ikay isang baguhan na kolektor, gusto mo magpatalas ng talim, so ayan yung ating proseso, no? So, maraming salamat po kay Hasaang Pinoy at kay Sir Elmer sa pagpapadala nitong 1K grit na hasaan. So, magagamit ko din to since ano siya, fine. So, pang finishing, magagamit ko talaga to. So, maraming salamat po. At kung kayo interesado na bumili, maraming grit na available si Hasaang Pinoy. So, ito po yung kanyang page. So, follow nyo na lang siya. I recommend get yung magaspang na grit, tapos papapunta sa manipis hanggang 2,000, 3,000 ganon. Kasi kung talagang gusto mong napakatalas, pwede mo ipang-ahit, kumpletuhin mo yung hasaan na meron ka sa bahay. So lalo tayo kung hindi naman tayo professional, medyo mahal ang belt grinder kumpara sa bato. So dito na lang tayo. Yung pa yung si Hasaang Pinoy, gawang Pinoy na. Let's support local, no? Mahalaga na suportahan natin yung mga lokal na produkto dahil para mas maging competitive tayo globally. Dahil unang-una, kung sa ibang bansa tayo bibili, wala, edi kawawa naman yung ating lokal na industriya. So hindi tayo uunlad. So let's support local. Maraming salamat ulit Hasaang Pinoy, and thank you sa ating mga manonood. So sa susunod na episode ulit, no? Abangan nyo kasi meron tayong paparating ulit na mga package. Mag-unbox tayo. So, okay. Thank you guys, Hasaang Pinoy.